we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Araw ng Miyerkules ngayon, partner, October 11, 2023. Wednesday, sabi na. Wednesday. Oo, di ba? Winner na Wednesday. Wow! Naisip mo yun, partner. Ay, National Stop Bullying Day today. Ayan. Kahapon, di ba? Mental Health Day. Oo. World Mental Health Day ngayon naman. Awareness Day. And just to raise awareness doon sa damaging effects to its victims. Oo, ng bullying. Yung bullying. At saka pag-uusapan din natin, partner, hindi lamang sa mga victim kasi madalas sila yung sentro eh. Yung mga nagbubuli naman. Baka sila naman ang may problema. May problema. Di ba? Ayan. O mamaya may makakasama tayong isang psychologist upang pag-usapan ang bullying. Magandang talakayan ito, partner. Narito na ang mga unang balita. Patay ang 6 na taong gulang na batang lalaki matapos tamaan ng dengue sa Barangay Pantal, Dagupan City. Ayon sa ina ni Miko, hindi tunay na pangalan, October 2 nang lagnatin si Miko. Kasunod nito ang kanyang pagsusuka. October 4, nakumpirma na dengue ang tumama sa bata hanggang sa bawian ng buhay noong October 8. Nagsagawa ng misting operation ng City Health Office sa paligid ng bahay nila Miko at iba pang bahagi ng barangay. Prioridad ng CHO na isailalim sa misting operation ang mga lugar na may kaso ng dengue. Nararanasan ang mababang supply ng itlog sa ilang poultry farm sa Pangasinan. Tumaas ng 10 piso ang presyo ng kada tray ng itlog. Ayon sa ilang farm owner, mataas ang demand sa itlog. Samantala, mataas pa rin ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Isabela dahil sa kakaunting supply. Umaaray ang ilang consumer sa mataas na presyo ng itlog. Posible pa umanong magbago ang presyo ng itlog kung patuloy na nararanasan ang kakulangan ng supply ng itlog sa merkado. Mga estudyante sa Calasiao, Pangasinan na nagtapos ng grade 12, tinutulungan ng PESO para magkaroon ng trabaho. Narito ang report. Prioridad ang mga residente ng Calasiao, Pangasinan sa pagbubukas ng trabaho kasabay ng pagbubukas din ng mga establishmento sa bayan. Dahil dito, tumaas din umano ang employment rate sa bayan. Target ng Public Employment Services Office na mapataas pa ang local employment sa bayan. Ang karamihan na lumalapit sa office natin is local. So yung overseas kasi, lately lang may problema na naman tayo sa Israel. So yung mga kababayan natin as much as possible, gusto rin nila ng secured bago sila mag-abroad. Batid na umano ng senior high school student na si Ralph ang kahalagahan ng pagkakaroon ng permanenteng trabaho. Sinisikap umano niyang magtapos sa pag-aaral para mas madali ang kanyang job application. Mahirap po yung panahon ngayon, lalo na po tumataas lahat ng presyo. Hindi po natin masasabi po kasi pag balang araw po, baka biglang tumas pa po eh. Yung mga bilihin po, like yung mga bigas, ganun po. Kaya habang mas bata pa, dapat alam na po kumita. Sinusuyod ng PESO ang mga high school para sa career assessment upang matulungan ang mga estudyante ng senior high na mapili ang tamang kurso at makapaghanap na rin ng trabaho. Karamihan ng mga senior high kasi minsan yung capacity to enroll or continue to college is medyo hindi na nila kaya. So meron naman tayong programs for senior high na pwedeng i-ano din sa ating mga kababayan. Of course, yung training, pwede silang mag-skills training para madagdagan yung kanilang kapasidad. Samantala, in demand naman ang caregivers at nurses sa Germany at factory workers naman sa Taiwan. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Patay ang 32 anyos na si Marilu Bukirin Tantay matapos barilin sa mata ng kanyang kapitbahay sa Barangay Apaya, Malasiki, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, may alitan ang kinakasama ng sospek at biktima dahil sa umano'y chismis. Hustisyang sigaw ng naiwang kaanak ni Marilu. Wala umanong katotohanan ang bintang ng kinakasama ng sospek hinggil sa pagpapakalat ng chismis.
Patuloy na tinutugis ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Magkikita sa amateur video ang pagsiklab ng apoy sa isang poultry farm sa bahagi ng Barangay Aliaga, Malasiki, Pangasinan. Mabilis umanong kumalat ang apoy. Kasama sa nasunog ang nasa 45,000 na mga alagang sisiw. Sa investigasyon ng BFP, tinatayang nasa 27 million pesos ang halaga ng danyos sa sunog. Wala namang nasaktan sa sunog. Patuloy ang investigasyon ng otoridad ukol sa sanhi ng insidente. Tikom ang bibig ng 24 anyos na si Jude Cedric Paborito na taga San Isidro, Abra matapos maaresto sa kasong carnapping. Iniwan daw ng negosyanteng si John ang kanyang motorsiklo sa loob ng kanyang stall sa Bantay, Ilocos. Ngunit kinaumagahan, wala na ito sa pwesto. Nakitang bukas ang pinto sa likod na sinungkit umano ng sospek gamit ang alambre, saka idinaan sa likod ang motorsiklo. Naiwan ang susi sa motorsiklo kaya napaandar ng sospek. Kasama pa sa mga tinangay ang 2 helmet. Sa follow-up investigation, natuntun ang sospek at motorsiklo sa Abra. Malaking tulong daw ang backtracking ng PNP sa mga CCTV footage sa pagkahuli ng sospek. LPA magpapaulan sa bahagi ng Metro Manila, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Tutukan sa report. Mga kapuso, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan nating low pressure area. Namataan ng pag-asa ang nasabing LPA 750 kilometers silangan ng Guian, Eastern Samar. Apektado ng LPA ang Metro Manila, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kabila niyan, mababa pa rin ang tsansa ng LPA na maging bagyo. Sa mga susunod na oras kasi, unti-unti itong malulusaw at sasanib sa bagyong may international name na Bolaven, isang typhoon. Ngayong umaga, asahan ng maayos na panahon sa halos buong Northern at Central Luzon, pero posible na ang ulan pagsapit ng hapon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maging alerto sa heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa Pampanga, nagpatupad ng class suspension ang alkalde ng Angeles City dahil sa nationwide strike ng mga public utility vehicle. Sa bisa ng Executive Order No. 63, ipinatupad ang suspension ng face-to-face classes all levels sa public and private school sa buong Angeles City mula October 16 hanggang 17. Sa halip, modular learning ang ipatutupad. Inaasahan kasi ang mahirap na pagbiyahe dahil sa strike ng ilang transport group bilang protesta sa LTFRB. Ilang linggo bago ang paggunita ng undas, nagpatupad na ng advance booking ang ilang kumpanya ng bus sa Dagupan City para sa mga biyahero. Maari nang magpa-reserve ng tiket ang mga pasahero na uuwi sa iba't ibang probinsya para sa undas. Paraan ito para maiwasan ang mahabang pila sa mga bus terminal. Siniguro rin ng mga kumpanya ng bus ang sapat na bilang ng sasakyan na babiyahe sa undas. Natapos na noong October 6 ang aplikasyon sa special permit para sa karagdagang bus unit na babiyahe sa undas. Ilang landowners na apektado sa konstruksyon ng bypass road sa Mangaldan, Pangasinan hindi pa raw nababayaran ng DPWH. May ulat si Russell Simorio. Tuloy-tuloy ang konstruksyon ng bypass road sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Pero ilan sa mga landowner ang umaalma. Hindi pa raw kasi sila nababayaran ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa nasakop na lupa ng konstruksyon. Mahigit 2,000 square meters na lupa ni Mang Romulo ang nasakop ng proyekto. Ang sabi kasi ng DPWH na wala silang babayaran pag naka-pre-patent yung lupa mo. Sana kung meron silang maibigay, di maganda para ma-develop din namin itong yung natira sa amin. Mahigit 3,000 square meters na lang ang natira sa kanyang lupa na plano niyang i-develop. Nilinaw ng mga landowner na hindi sila tutol sa proyekto basta mabayaran sila ng tama gaya ng naipangako sa kanila. Okay naman kasi napaganda yung at least maganda yung daanan at maganda yung lokasyon ng lupa kasi namin. Ayon sa DPWH, 50% na ang nabayarang landowners. May listahan din umano sila sa mga may-ari ng lupa na apektado ng proyekto. We start na kami mga 50%. The remaining 50%, kung pang nag-submit na sila ng mga requirements, ayun, mababayaran na sila. Hindi naman tayo pwedeng
magbayad na kulang requirements. Di kami din ang kawawa. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. San Sebastian Golden Stags suwagi kontra JRU Heavy Bombers sa score na 72-59. Narito ang report. Naiukit ng San Sebastian College Recoletos ang kanilang second win sa men's basketball tournament ng NCAA Season 99 matapos talunin ang JRU Heavy Bombers sa score na 72-59. Maagang nag-init si AJ Miranda ng Jose Rizal University pero nakipagpalitan ng puntos ang San Sebastian Golden Stags. Tabla ang score sa first half, 31-31. Dikdikan pa rin ang laban sa third quarter pero umalagwa ang Golden Stags sa mga huling minuto ng laro sa pangunguna ng veteranong si Alex Dosoyo. Sa fourth quarter, hindi na nagpatinag ang Golden Stags upang iselyo ang panalo. Sa Game 2, sa panguna ng kanilang team captain na si Robin Naive, tinalo ng Benil Blazers ang Mapua Cardinals 86-80. Kumamada si Naive ng 20 points para tanghaling player of the game. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, National Stop Bullying Day. Ating tututukan sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Gasgas na sa ating pandinig ang bullying. Kadalasan, nagiging laman pa nga ito ng joke o tawanan. Pero when to say stop bullying? Mapaeskwelahan man, opisina o sa sarili nating mga bahay. A very interesting topic na pagkukwentuhan natin ngayong umaga. Kasama ang psychologist na si Dr. Norly Dumenden. Good morning, Doc, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, ma'am. Nice to see you in person, ha? Yeah. Una-una, Doc Norly, in layman's term, ano nga bang ibig sabihin ng bullying? Ayan. So pag sinabi kasi nating bullying, ito po yung sadya or deliberate na effort para inisen yung isang tao or to make a person feel bad, no? So nandyan nga po yung sa pamamaraan ng verbal, yung mga salita, sa physical or psychological or emotional. So yun po yung totoong essence ng bullying. So mayroong intention to make the person feel bad. Okay. Ito na nga. Minsan biro sa iba, pero sa nakakatanggap ng message, it's bullying already. Anong difference? Ayan. So tingnan natin, marapat lang na tingnan natin yung konteksto kung kailan nangyayari ang isang pag-uusap or yung isang activity. So, mayroon kasi tayong tinatawag na amusement, kung saan ito yung mga non-serious social incongruities na pinagtatawanan natin or may mga pagkakataon kung saan tayo ay nagbibiruan. Oo. Yun nga lang, minsan may mga tao na nakikipag-join sa biruan pero napipikon. And so, they will tell the other person na binubuli sila. So in that context, hindi po yun bullying, no? Kasi naki-join ka sa biruan eh. Okay. Yun nga lang, kapag kahit biruan yan, kapag below the belt na yung mga biro at makikita na natin yung parang may intention yung isang tao na asarin or to make a person feel bad, yun po yung nagiging bullying na po siya. Okay. Siguro insert ko na dito, Doc Norly, paano naman kung yung intention naman ng tao is very honest naman doon sa isang person? Nagkataon lang siguro, surrounded sila by different people. Oo. Ayan. So kung yung intention, although yung intention kasi ang hirap i-determine kasi subjective yan, Pero kapag ang intention ng isang tao ay to give feedback lang or criticism doon sa action ng another person, then hindi siya bullying, no? It's just a mere criticism. Sabi nga natin, there's no such thing as positive or negative criticism. Nasa attitude ng taong tumatanggap kung paano niya tingnan yung feedback na yon. Yun nga lang, pag nakita rin naman natin na yung comment ng isang tao is really to irritate or to make the person feel bad in the presence of other people, then baka bullying nga yan. Paano ngayon, Doc, yung unsolicited advice? Yan nga yung isa sa mga kailangan nating iwasan, no? Kasi do not give an advice when it is not asked, no? Kasi ang dali para sa atin na magbigay ng advices while in fact, wala naman tayong concrete grasp or comprehension doon sa pinagdadaanan ng isang tao na pwedeng totoo, may idea tayo of what's happening,
Pero yung mismong what's going on in the mind, what's going on in the heart of the person, wala tayong alam noon. That's why don't give an advice if it's not solicited. Huwag kang magbigay ng advice kung hindi ka expert. Okay. Doc, when do we say stop bullying, lalo na sa social media? Ayan. Miss John, napaka-importante nga yung decision ng isang tao na mag-react against bullying. So if you are experiencing something or feeling mo na bubuli ka na, you are now no longer comfortable with it, you are not feeling well about the behavior of another person, then unang-una tanggapin mo sa sarili mo or tell yourself na I want to stop bullying or I want to stop being bullied. And pangalawa, doon sa taong nambubuli sa'yo. So, kailangan malaman ng tao that you are not comfortable, that you are not okay doon sa kanyang ginagawa. Madalas kasi, even doon sa mga biruan nga, parang wala silang idea na hindi tayo comfortable. Kasi nga, we are just pretending that we're alright, something like that. Hindi ka nagko-comment. Oo. So, patuloy yung ginagawa nila kasi akala nila okay lang. Kaya nga yung tinasabi natin na maraming namamatay sa maling akala. Kasi akala okay lang, yun pala, bullied, nasasaktan na siya. Okay. Sa isang person na bullied siya, being bullied, ano yung kailangan niyang sabihin? Kasi, like nabanggit nyo, Doc, di pala siya okay, pero nagtatawanan yung group of friends niya. Ayan. So, minsan kasi, kailangan nating sabihin sa sarili natin mismo na, I'm not okay with what's happening. Pangalawa, kailangan malaman yun ng ating mga kausap. Pero ang problema nga, wala silang lakas ng loob. Di ba? So, nakakatulong dito, kapag may mga pwede tayong mapagsabihan, just like one from that circle of friends na pwede mong pagsabihan na you are not all right, no? Para yung taong ito, ang pwede ring makatulong sa'yo na iparating doon sa, nakapagsabi ng nakasakit sa'yo. Okay. Yun nga lang, kailangan natin maging careful kasi Dagdag bawas. pwedeng nandyan yung dagdag bawas nga, no? Na, again, pwedeng another sort of bullying na naman. Pwede bang direct to the person na lang na nag-message sa'yo? Pero how? Paano? Yes. Na hindi rin siya masasaktan? Mas maganda yan pag direct to the person kasi nga siya yung mismong concern at walang dagdag bawas, ikaw mismo yung makapagparating. Pero kailangan natin dito ng personal and professional courage. So, madalas kasi iniisip natin na pag sinabi ko to baka masaktan ko siya, no? Andun yung iniisip nasaktan natin. ka na eh. Yes. So mayroon tayong mga few techniques kung paano natin sabihin that we are not all right doon sa ginagawa ng isang tao. So nandyan yung isa dyan, yung pag-sugarcoat. Yun nga lang, pag sinugarcoat ko sa natin, kung minsan yung totoong mensahe is nawawala din. So mayroon din tayong tinatawag na sandwich technique, no? Very common ito sa pagdating sa communication. Actually, tawag ko dito ngayon hamburger technique kasi mas marami na siyang rekado. Ingredients. So, ito, we present something that is more positive, no, initially, para yun yung magiging, pag na-elicit mo kasi yung positive emotion ng kausap mo, yun na yung parang magiging lens niya all throughout doon sa conversation. So, pagkasabi natin ng positive something, no, ipapasok na natin ngayon yung gusto talaga nating mensahe na pwedeng makasakit doon sa tao kung mali yung pagtanggap niya. Saka natin ngayon papatungan ng another good thing. So like for example I love your sense of humor, my friend. But then again, medyo nakakasakit siya. Nevertheless, I still want to be your friend. Di ba? So nakita mo yun, positive, negative, and positive. Yun. Hindi offended. Hindi siya offended. Pero kung gusto mong medyo mas frank ka, meron tayong tinatawag na pizza technique. Paano yun? Pizza technique naman, okay, ikuan mo yung positive and then tapal mo agad yung negative. Hayaan mo na siya doon. Bahala ka, kahit hindi tayo magkaibigan. Basta nasabi ko yung gusto mong sabihin. Kasi yung doon kasi Miss Joanne, no, doon sa hamburger, pag pinatungan pa natin ng positive, yung negative na nasa gitna, pwede kasing ma-minimize yung essence talaga ng gusto nating message. Ayan. So yung pizza technique, medyo masarap-sarap din yun. Okay. Doc, usually we address yung taong nabully, pero yung mga mismong nambully, sabi nga nila may problema rin. Ano dapat nilang gawin sa sarili nila? Actually, Miss Joanne, ito talaga yung kung makikita natin sa ating mga schools, mayroon tayong mga programs against bullying. Pero bakit patuloy pa rin? Oo. Kasi nga, ang tinitingnan po natin, ang pinoprotektahan lang natin ay yung mga possible victims or yung mga victims na mismo. Hindi natin tinitingnan or ginagawa ng remedyo yung root cause. So bakit mayroong mga taong bully? So yun yung kailangan nating maintindihan. Kasi kung nakikita natin, victims itong mga nabubuli, pero yung mga nambubuli mismo, sila din ay pwedeng mga victims ng circumstances.
sila din mismo, pwedeng mga nabully na yan. So, kailangan natin intindihin bakit nadidevelop or paano nadidevelop ang mga bullies. So, mayroon tayong mga iba't ibang explanation dyan, Miss Joanne. Yes. So, actually, ang bullying kasi it's a power struggle eh. So, yung tao naghanap ng power. So, take note that power is a basic psychological need. Okay. So, lahat tayo kailangan nating maramdaman na mayroon tayong power, even man lang sa ating mga sarili. But if the person is deprived of that sense of power or freedom, naghahanap siya ngayon ng mga circumstances or mga tao na pwede niyang pag-expressan ng power niya. And usually, ang hinahanap nila, yung feeling nila mas mahina sa... Unpowerful. So usually, ito yung mga taong neglected, abused, or over-pampered or spoiled. Okay. So yun yung kailangan nating remedyohan. Doc, marami pa tayong nais pag-usapan pero yun nga, konti ang ating oras at very interesting ang ating topic. Maraming salamat, Doc Norly. Ingat po kayo palagi. Diyan lamang po kayo mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Casualty sa gera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas nadagdagan pa at 14 nasawi sa pag-apaw ng Himalayan Glacial Lake sa India. Tunghayan sa Globalita. Dahil sa tumitinding gera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, umabot na sa 900 ang death toll sa Israel kaugnay sa naunang airstrike at ground assault ng Islamic group. Karamihan sa Palestinian fighter ay nagtatago mismo sa loob ng Tel Aviv, hawak ang mga hostage. Matapos naman ang counter-attack ng Israel sa Gaza, Palestine, aabot na sa 687 ang death toll, kung saan higit 3,000 ang sugatan. Dahil naman sa kaguluhan, nagpadala na ang State of Mexico ng Military Air Force plane para ilikas ang mga Mexican na naiipit sa kaguluhan sa Israel. Sa India, hindi bababa sa 14 ang nasawi matapos na umapaw ang Himalayan Glacial Lake at pahain ang mga nakatira sa bukana ng lawas sa Sikkim. Kita sa video ang nawasak na tulay dahil sa rumaragasang tubig, habang ang ilang residente sinubukan pang isalba ang pwedeng mapakinabangan sa gumuhong bahay at gusali. Ayon naman sa search and rescue team, hindi bababa sa 100 katao ang nawawala dahil sa monsoon rains. Nararanasan din ang malalakas na ulan sa India. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Jeneline Mercado, binahagi ang bakasyon nila ni Dennis Trillo at anak sa Bangkok, Thailand. Silipin sa report. Sa social media post ni Kapuso actress Jeneline Mercado, ibinahagi niya ang masayang tagpo sa bakasyon nila sa Bangkok, Thailand, kasama ang mag-ama na si Dennis Trillo at baby Dylan. Sa picture, kitang masaya ang pamilya habang naliligo sa pool ng hotel overlooking ang syudad. Masaya si Jenny dahil kahit busy si Dennis sa Love Before Sunrise ay may oras ito sa pamilya. Aabangan din ang tumitinding eksena sa TV series matapos matuklasan ni Atom na ginagampanan ni Dennis na may cancer ang kanyang ama na si Artemio, ginagampanan ni Lito Pimentel. Mapapanood ang Love Before Sunrise 8:50 PM sa GMA Telebabad. Ipinagdiwang ng Tambalang Barda ang kanilang first anniversary bilang Kapuso Love Team. Sa kanilang social media post, inalala nila ang unang pagsasama sa fantasy series na Maria Clara at Ibarra. Kinilig naman ang kanilang fans dahil sa mga litratong magkasama at sweet ang dalawa. Kamakailan, lumipad sina Barbie Fortesa at David Licauco sa South Korea para sa taping ng upcoming film na That Kind of Love. Pero bago yan, aabangan naman gabi-gabi ang mga aksyon, romance at drama sa tumitinding episode ng Maging Sino Ka Man, 8 PM pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Words are, of course, the most powerful drug used by mankind. By Rudyard Kipling, an English writer and novelist. Balikan natin yung bullying, partner. Anong gusto mong technique? Yung hamburger or yung pizza technique? Safest kasi yung hamburger. Kasi yun yan.
Ano yan? Negative, positive. Negative. Ano na? Positive, negative, Ah, positive, negative. Baliktad. Pinapalala ang bullying. Nako, hindi. Mali po yun naman. Yun nga, positive, negative, positive. Para positive result. Oo, tama. Yung bullying talaga is may yung ang apektado rito every aspect of individual life. Kaya nga partner, pag may concern ka sa isang tao, sabihin mo na lang sa kanya directly. Nang dalawa lang kayo, wag na yung though hindi mo intention na mapahiya siya when you are surrounded by people, pero kung may gusto kang sabihin sa kanya, kayo na lang mag-usap na dalawa. Tama. Lalo na yung interaction mo sa kung estudyante ka sa school, kung employee ka sa trabaho, and even sa community. Oo nga. Diba? So, stop bullying. Mga kapuso, 75 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.